Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Alas 5 ngayong hapon, ipagpapatuloy ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga bang aasahan mamaya? Alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM. Yasmaan, inaasahan nga na bandang alas 5:30 magsisimula itong pagdinig. Oras yan dito sa Pilipinas dun sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa nga rin yan doon sa 3 counts ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Base nga sa impormasyon na mula sa ICC na nakuha natin, ang tanging kaharap lang ngayon ay ang prosecution team kung saan maglalatag ulit sila ng mga dagdag na ebidensya at bala. Kasunod niyan ay magpepresenta rin ang hanay ng mga abogado ng mga biktima o yung mismong mga biktima ang magbibigay ng impormasyon na pwedeng magdiin sa dating Pangulo at ituloy na ang paglilitis. Di katulad nga kahapon na may tsansa pang depensa ngayong araw ay hindi sila makakapagpresenta ng kanilang argumento pero depende pa daw yan sa hukom kung sakali mang pagbigyan pa sila ng kaunting oras mamayang gabi. Pero sa Huwebes naman pagtapos ng break ay sila lamang ang makakapagbato ng bala at makakapagbuelta o makakasagot sa mga ibinabato ng prosecution team. Sa huling araw nga inaasahan na magkakaroon ng closing statement ang dalawang panig kung saan magkakaroon sila ng kaunting sagutan sa huling araw yan ng pagdinig. At yun nga, inaasahan natin na mamaya naman ay medyo delay lang yung live streaming nitong ICC ng 30 minutes. Katulad din kahapon, 30 minutes din yung delay. Kaya 5:30 inaasahan na magsisimula yung live stream. Oras yan dito sa Pilipinas. Pero dun sa Dahig, the Netherlands ay 10 a.m. talaga yung simula nung pagdinig. At ayon nga kay Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na medyo matagal daw ang pagdinig ngayong round 2 ng confirmation of charges hearing dahil medyo mahaba yung ibibigay ng hukom na oras dun sa prosecution team pati na rin dun sa mga biktima kapag nagsalita na sila. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Agriculture Department na pabilisin ang pagpapalabas ng farm inputs para tumulong sa lokal na magsasaka na maabot ang kanilang target sa farming calendar. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang pagbabago sa sistema ng supply sa agrikultura upang matigil na ang matagal ng pagkakantala sa pagdating ng abono, binhi at iba pang mga kailangan ng mga magsasaka. Sa pulong kasama ang National Irrigation Administration at mga samahan ng irrigators, inamin ng Pangulo na masyadong sentralisado ang kasulukuyang sistema ng Department of Agriculture, kaya nahuhuli ang distribusyon ng farm inputs at madalas dumarating kapag nagsisimula na ang taniman. Ayon sa Pangulo, iisa ang pinanggagalingan ng tone-toneladang supply at matagalang proseso nito at kulang pa rin ang koordinasyon sa mga magsasaka. Dahil dito, sinabi ng Presidente na kailangang ayusin ang sistema upang mas mapabilis ang paghatid ng tulong at hindi masayang ang panahon ng pagtatanim. Nauna rito, dumulog ang mga magsasaka mula sa Mindanao at nagreklamo sa maraming hindi nakatatanggap ng farm inputs sa tamang panahon, dahilan upang maantala ang kanilang planting calendar at kung minsan ay hindi na rin magamit ang mga ipinapadalang supply dahil huli na ang dating. Bilang tugon, iniutos ng Pangulo ang mas maagang pagbilid at pag-iimbak ng pataba, pestisidyo at iba pang gamit o buwanman bago magsimula ang taniman dahil maaari naman itong iimbag ng hindi nasisira. Sinabi rin niyang dapat ilapit sa mga reyon ang produksyon ng mga punla o seedlings upang mas mabilis ang distribusyon. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng bansa at may nakalaan umanong 63 billion pesos para sa mga proyektong patubig, lalo na't nasa 30% pa lamang ng lupaing maaaring taniman ang wala pa rin sapat ng supply na tubig. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Samantala, sisimulan na ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa merito sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chair at Batangas sa 2nd District Representative Jervil Luistro,
na March 2 ito aarangkada. Alinsunod sa pag-refer ng House sa plenary sa 4 na impeachment complaints sa House Committee on Justice. Posibleng tumagal ito hanggang March 4. Aalamin kung ito ba ay sufficient in form and substance. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang PRTV special coverage na Duterte sa ICC Crimes Against Humanity mamayang 5:00 ng hapon na susundan ng Arangkada Balita. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.